gumising kang natutulog. Si Apostol Pablo ang may sabi nito, sapagkat siya ang may sulat ng aklat ng Efeso. Ano? Gumising kang natutulog. Kapag ang pagtulog ang pinag-uusapan, sino ba yung mahirap gisingin? Pinagigising kasi ni Apostol Pablo yung natutulog eh. Sa atin, ano yung kasabihan? Sino yung mahirap daw gisingin? Yung gising, yung nagtutulog-tulugan. Di ba? Pag ginigising mo, hindi talaga gigising yun kasi gising na. Kaya lang, ayaw bumangon. Ayaw ka lang pakinggan. Nagtutulog-tulugan. Mahirap gisingin yun. Di ba? Pagdating sa pananampalataya, ganun din. Marami din taong mahirap gisingin. Nagtutulog-tulugan din. So, alamin natin pamaya. So, sa ating paksa, si Apostol Pablo ang may sulat na pinagigising niya yung tulog. Liliwanagin natin, sino ba yung tulog na yon na ginigising niya? Gumising daw kayo. Gumising ka natutulog. So, unang-una, siya nang gigising, nandyan din siya sa dating ganyang kalagayan eh. Ano ba ang kalagayan ni Apostol Pablo noong hindi pa siya tinatawag ng Panginoong Hesukristo? Di ba? Tulog din. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung tulog physically na natutulog doon sa higaan. Hindi ito yon. Kundi ito yung gising na tulog. Buhay na tulog. Si Apostol Pablo nung unang panahon, pinag-usig niya iglesia, di ba? Matibay siya doon sa kautusan ni Moises. Pero hindi niya kinilala ang Panginoong Hesukristo. Pinag-uusig nga niya yung iglesia. At noong panahon na nasa langit na ang Panginoong Hesukristo, kumbaga, kaalinsabay din ng mga apostol, ng 12 apostol, kaalinsabay din ng Panginoong Hesukristo, si Pablo, nung panahon na ito ay nanguusig. No? Kumbaga lang, hindi lang sila nagka-enkwentro ng personalan, no? Ng face-to-face. Pero, nung nasa langit na, ang Panginoong Hesukristo, doon na nga, tinawag ng Panginoon si Apostol Pablo. Di ba? Si Apostol Pablo na isang taong makasalanan dahil pinag-usig niya ang iglesia, ginising ng Panginoong Hesukristo. So, tinawag siya para maging apostol sa iglesia. Tingnan natin. Ang sabi sa unang Timoteo 1:15 ni Apostol Pablo, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Yung mga inaamin ni Apostol Pablo, siya pa nga raw yung pangulo sa mga ito, kumbaga siya yung talagang makasalanan. Kasi sa kanya, nasa kanya yung pagbibigay ng pahintulot para patayin yung mga miyembro ng iglesia sa panahon na yon. At isa sa kanyang pinapatay, namatay sa kanyang paanan, itong si Esteban. Kaya, inaamin ni Apostol Pablo na si Kristo naparito sa sanglibutan para iligtas yung mga makasalanan. At siya yung kauna-unahan doon na iniligtas sa kasalanan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung paanong ginising siya ng Panginoong Hesukristo sa mga maling aral at saling-sabi ng mga tao, kasi matibay siya doon sa kautusan ni Moises, matibay siya doon sa mga saling-sabi ng kanyang mga ninuno. No? Nung panahon na tulog siya sa pananampalataya, saan ginigising at pinababangon
ni Apostol Pablo ngayon. Itong mga natutulog. Sa pagkayong paksa natin, gumising ka natutulog. Saan pinababangon? Saan ginigising ni Apostol Pablo itong mga taga-Epeso at iba pang mga lokal na gumising kawikang natutulog? Epeso 5:14. Kaya sinasabi niya, gumising ka natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya sabi ko nga kanina, hindi yung literal, yung physical na patay, yung katawan. Ito ay buhay, taong buhay na pinagigising, ginigising ni Apostol Pablo. Saan daw? Sa gitna ng mga patay. So, alin yun sa gitna ng mga patay? Mga buhay pa rin yan. No? Pinagigising yung kapatiran sa iglesia sapagkat yun ang pinatutungkulan niya dito sa Epeso, lokal ng Epeso. Yung mga kapatid na tulog. Saan? Sa pananampalataya. Pinagigising, pinababangon sa gitna ng mga patay. Alin yung gitna ng mga patay na yon? Yung mga taong nabubuhay saan? Nabase saan ang kanilang mga gawa? 5:11, at huwag kayong makibahagi sa walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Yung mga taong nandoon sa gawa ng kadiliman, doon, yun ang binabanggit na gumising ka sa gitna ng mga patay. Yun yung mga patay. Yung mga patay na gumagawa ng mga kadiliman, ng mga kasamaan ng gawa ng sanlibutan. So yun, doon pinaalis, pinababangon, pinagigising ni Apostol Pablo ang kapatiran sa gitna ng mga patay na nasa gawa ng kasamaan ang kanilang mga gawa. At kung sino pa yung mga binabanggit na yan, ang sabi rin ni Apostol Pablo, 5:6, datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. So, niliwanag na niya dito, no? Na, yun yung mga nagpapakabuyo sa kalayawan, yun yung mga nasa kasamaan. Kaya, tayo, hindi aminin man natin sa hindi, masakit mang pakinggan, no? Masakit man tanggapin. Talagang, tayo, nasa gitna tayo ng mga patay. Pinababangon tayo doon. Pinaalis ka. No? Kung mayroong kapatid na nakatutulog. So, ang pinaalalahanan dito ni Apostol Pablo, yung mga kapatid na nakatutulog. Baka sa atin, kung minsan meron nakakaidlip. Di ba? Iidlip ng konti, baka pamamaya tulog na. Pagdating din sa pananampalataya, ganun din. Baka medyo nakapagpapabaya ka sa iyong tungkulin, hindi mo namamalayan, naakay ka na, sanayan mo na hindi sumamba. Baka makatulog ka ng tuluyan. No? Di ba sabi rin sa Matandang Tipan, sabi sa banal na kasulatan, ingatan mo, ikaw mabuti, tingnan mo, baka akala mo, nakatayo ka pa. Bagsak ka na pala. Di ba? Buwal ka na pala. So, doon tayo pinag-iingat ni Apostol Pablo na kung papaanong dito, sa sulat niya sa sa lokal ng Efeso, sa lokal ng Timoteo, sinabi niya kay Timoteo, may mga ganong kapatid sa panahon na yon na nakatutulog sa pananampalataya. Saan naakay? Doon sa paggawa ng kadiliman, ng kasamaan. Doon sa nagpapakabuyo sa kalayawan. Pinaalis niya ron. Gumising kang natutulog. Layuan mo yan. Sapagkat yan ay gawa ng mga patay. Kangino? Patay sa Diyos. Ngayon, meron din naman na sinasabi si Santiago, isang uri pa rin ng
patay. Pero ito, sinabi ni Apostol Pablo, kung sino tinutukoy niya mga patay dito, yung gumagawa ng kasamaan, yung mga nagpapakabuyo sa kalayawan. No? Papaano ngayon, kung tayo sa loob ng iglesia, hindi ka nga gumagawa ng masama. Wala ka doon sa mga gawa ng kalayawan. Wala ka doon sa gawa ng kadiliman. Gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Pero meron pa rin palang isang uri ng patay. Na kahit hindi ka gumagawa ng mga kalayawan, hindi ka gumagawa ng kasamaan, hindi ka perwisyo ng lipunan, pero may isang uri pa rin ng patay na binabanggit si Santiago 2:26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya ng walang mga gawa ay patay. Di ba? Sabihin na natin, mabait ka, mabuti ka, wala kang bisyo, wala kang kalayuan, di ka nasasama dyan, mga bagay na masama, mabait ka. Pero, kung may pananampalataya ka man, at wala daw gawa, patay. Diba? So, isang uri pa rin ng patayan sa Diyos. Bilang iglesia, alam natin yung matuwid, alam natin yung mabuti, alam natin yung kalooban ng Diyos, pero hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Diba? May pananampalataya ka, pero hindi ka naman kumikilos. Alam mo yung tungkulin mo sa Diyos. Kinakailangan, linggo-linggo, nandito ka sa pagsamba, pero hindi mo ginagawa. Isa lang yun, isang uri lang ng pagsamba. Mas mahaba sa labas ng chapel na ito, yung sa araw-araw na ating buhay, sinasamba natin ng Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos. Pero, kung hindi naman natin ginagawa yung ating tungkulin sa loob ng iglesia, mawawala din. Baog, patay, ang sabi ni Santiago. Ngayon, ano dapat natin gawin upang hindi tayo makatulog sa ating pananampalataya? Ang sabi ng Panginoong Kristo, Mateo 24:42-44, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. So, kinakailangan daw, be on your guard. No? Mangagpuyat nga kayo. Lagi kang handa. Boy Scout. Di ba? Laging handa. Kasi, hindi natin alam kung kailan paririto ang Panginoon Kristo. Pero, ang alam natin, malapit na ang pagparito ng Panginoong Kristo. Ngayon, itinulad din yan ng ating Panginoong Kristo. Kung halimbawa, alam mo na ang bahay mo ngayon, pamayang gabi, lolooban, ano ang gagawin mo? Di ba, magbabantay ka? Pipinid mo yung mga pinto. Kasi alam mo may papasok na magnanakaw. Nakahanda ka. Baka kung talagang alam mo nga na may nakapag-tip sa'yo, baka ma-entrap mo rin na meron ka ng kasamang pulis doon sa loob ng bahay mo, mahuhuli ng akto yung magnanakaw dahil alam mong pupunta. No? Kaya, ang sabi, mangagpuyat, lagi tayong handa. Ganun din pagkaalam natin na lolooban yung ating bahay. Ang sabi, 43, datapot ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Di ba? Magpupuyat, maghahanda yan. Kasi hindi niya pababayaang sirain, manakawan man siya, hindi niya pababayaan yon. So, ganun din naman doon sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Lagi tayong handa. Hindi natin alam
hanggang kung kailan paririto, yung saktong oras, yung time ng pagparito ng Panginoong Kristo. Ang alam natin, malapit na. Pero yung eksaktong oras, hindi natin alam. Ang Ama lang nakakaalam nun. Kahit nga ang Panginoong Kristo, hindi niya alam kung kailan siya muling isusugo ng kanyang Ama. Diba? So, ang paalala lang sa atin, kinakailangan maging handa tayo. Anumang oras dumating ang ating Panginoong Kristo. Yun ang dapat nating gawin. Itinulad din yan dito sa parabola ng 10 dalaga. Di ba? Ano yung ginawa ng 10 dalaga? Naghihintay sila doon sa kasintahan. No? Lahat sila may dalang langis. O sa panahon natin, kung halimbawa may gasera, tapos may gaas. Yung 5, kakaunti lang yung laman. Inihintay nila yung kasintahan. Ano nangyari sa kanila? Nakatulog silang pare-parehong silang 10, nakatulog. Nung magising sila, may nagsabi sa kanilang, nandyan na yung kasintahan. Kaya dali-dali silang pumunta. Kaya lang yung 5, kakaunti yung langis. Yung langis sumisimbolo doon sa pananampalataya. Kulang na yung kanilang pananampalataya. Paparating na, dumating na ang Panginoong Kristo, inabutan sila na mahina, kakaunti ang kanilang pananampalataya. Kaya nakikiusap sila doon sa 5, bigyan nyo kami ng konting langis. Baka hindi umabot yung amin langis. Pero hindi pwede. Amin lang to eh. Baka kapusin din kami. Humanap kayo, bumili kayo dyan sa labas. Ano lang ipinakikitang aral doon? Na kinakailangan, anumang oras dumating ang Panginoong Kristo, gabi man yan o araw, nakahanda ka. Laging matibay ang iyong pananampalataya. Di ba? Hindi lang sa oras ng linggo na matibay ang iyong pananampalataya. Hindi lang sa oras ng linggo mo sinasamba ang Diyos. Hindi lang sa oras ng linggo mo pinapasalamatan, naaalala ang Panginoon. Kundi sa lahat ng oras, magabi, maaraw, laging maningas yung ating pananampalataya. Para kung dumating man ang Panginoong Kristo, nakatitiyak tayo, no? Na sasalubong tayo sa Panginoon doon sa mga alapaap. Yun, kailan dapat laging gising yung ating pananampalataya? Unang Tesalonica 2:9, sapagkat inaalala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdaramdam. Aming ngang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. So, punto lang tayo dun sa gumagawa gabit araw. Ganyan ang gawa ni Apostol Pablo. Ano? Walang pinipiling oras. Yung kanyang paggawa, may apply natin pagdating sa pananampalataya. Lagi siyang handa. Gabit araw, gumagawa, naglilingkod para sa Panginoon. Ano rin yung isa sa magandang katangian ng taong gising sa pananampalataya sa Diyos? Isang magandang katangian, nagising ang iyong pananampalataya, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Isang magandang katangian ng isang taong gising lagi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Masipag sa kabanalan. Diba? Si Cornelio yan eh. Isang hentil, pero tinawag ng Diyos. Naawa ang Diyos. Alam natin ang kahentilan, binasa kanina. Hentil.
labas sa bayan ng Israel, isang taong makasalanan, walang Diyos, walang tipan, walang pangako. Ganyan ang kalagayan ni Cornelio noon, pero nakita ng Diyos na masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, na laging nananalangin sa Diyos. Kaya dininig yung kanyang panalangin. Yun din ang dapat maging katangian natin bilang tayo ngayon ay mga nandito na sa loob ng iglesia. Ano pa ang sabi ni Apostol Pablo? Sa mga magiging tamad naman, no? Sa paggawa. Sapagkat dito, si Cornelio masipag sa kabanalan, no? Sabihin talagang yung mga gawa nakita ng Diyos sa kanya. Yung mga kabanalang kanyang ginawa, tumutulong din sa kanyang mga kababayan. Pero yung kabaligtaran nun, ang sabi naman sa Roma 12:11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Huwag daw mga tamad sa pagsusumikap. No? Kuminsan ng tao ganun. Kahit naman sa pagsamba, kuminsan, natatamad na. Diba? Medyo masarap matulog, nakakatamaran na kuminsan. Gigising ng maaga, lalo na kung may trabaho, Lunes hanggang Sabado, Linggo lang ang pahinga niya, itutulog na lang. Diba? Pero hindi ganun Kung papaanong ating pinagsisikapan na masipag tayo sa mga gawa para sa kapakanan ng ating pamilya, maging masipag lalo tayo para sa kapakanan ng iglesia. Sapagkat yung ating mga gawa dito sa sanlibutan, sa pamilya, panandalian lang yan Pero yung para sa Diyos, pangwalang hanggan. Diba? Kaya huwag daw mga tamad sa pagsusumikap. Kundi maging masipag sa paggawa para sa Panginoon. Paano rin natin malalabanan ang dyablo na pilit na pinatutulog yung ating pananampalataya sa Diyos? So alam natin, kauna-unahan natin kalaban ng dyablo. Hindi natin nakikita ang dyablo. No? Pero alam natin kung ano yung ating ipanlalaban. Yung ating pananampalataya. Ang sabi, unang Pedro 5:8-9, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala nang mahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid sa nangasa sanglibutan. So, ganun pa rin, nagkakaisa silang lahat ng mga apostol. No? Ang sabi ni Apostol Pablo, mangagpuyat. Ang sabi ni Pedro, magpigil, maging mapagpuyat. Diba? Kasi una nating kalaban, yung ating sarili. Yan ang dinadaya ng dyablo. Alam ng dyablo yung ating mga kahinaan. Diyan tayo pupuntiryahin ng dyablo sa kahinaan mo para magkasala ka laban sa Diyos. Kung hindi natin sasamahan ng pananampalataya, hindi basta pananampalataya, matatag na pananampalataya, hindi natin kayang labanan yung tukso ng dyablo. Kaya kinakailangan talagang matatag yung ating pananampalataya. Paano tatatag yung ating pananampalataya? Paano? Kinakailangan lagi rin tayong busog doon sa turo't aral ng Diyos. Diba? Kaya nga lagi rin nasasabi, itong ating katawan pinalalakas natin sa pamamagitan ng mga pagkaing material, vitamins, exercise. Ginagawa natin lahat ng paraan para tayo'y lumakas. No? Pagdating din sa pananampalataya, para maging matatag ang iyong pananampalataya, pinakakain din natin ang salita ng Diyos.
at yung ating mga paglilingkod, mga gawa, no? Para sa pakanan ng iglesia, yun din ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Lalo pa nagpapaalab ng ating pananampalataya kung tayo'y nakikiisa sa mga gawain sa loob ng iglesia. Kung yun ang nasa atin, malalabanan natin yung diablo na yon na para gaya ng leyong umuungal na gumagala at mahanap ng masisila niya. Diba sabi ng Panginoong Kristo, sino yung gustong iligaw? Sino yung gustong makuha ng diablo? Yung mga hirang ng Diyos. Ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Kung maaari, sino yung maaaring iligaw na hirang? Yung mahina ang pananampalataya, yun ang maililigaw ng diablo. Kaya mangyayari, yung maaari, kung maaari daw, iligaw yung mga hirang. Pero kung matibay, matatag ang iyong pananampalataya, hindi maaari yung gusto ng diablo na iligaw yung lingkod o hirang ng Panginoon. Kaya, number 1 talaga, yung tibay, tatag ng ating pananampalataya. Doon sa mga natutulog ang kanilang pananampalataya, bakit dapat na magsigising na sila sa pagkakatulog? Huwag na tayong umalis sapagkat talagang ang pinagsasabihan ni Apostol Pablo rito, yung kapatiran. Ano? Paano yung nakatulog na sa kanilang pananampalataya? Paano yung nagpabaya sa kanilang tungkulin? Bakit pinagigising? Kung nakatulog sa pananampalataya. 13:11 ng Roma. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Kailan pa tayo sumampalataya? Yung ating mga matatandang mga kapatid na Rosing, no? Kapatid na Choling, kapatid na Tasyo, mga matatanda dyan, no? Kailan pa kayo nagsipanampalataya? Matagal na. Di ba? Kaya, kung noong kayo nagsisampalataya na bautismuhan, lagi itinuturo nun, malapit na ang kaligtasan. Ilang taon na po kayong nanampalataya? Tayong lahat, ilang pun taon na tayo nananampalataya. Kung noon, malapit na, lalo ngayon. Mas malapit na ngayon. Kaya nga sabi, lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Diba? Mas malapit ngayon. Ilang pun taon na yung nakaraan di palapit tayo talaga ng papalapit. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magsigising kayo. Bumangon na kayo. No? Gumawa na kayo ng mga paglilingkod sa Diyos. At kung ikaw ay nahulog sa mga bitag ng diablo, ano ang dapat mong gawin? 2:5 na Apokalipsis. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Yun. Alalahanin mo raw saan ka nahulog. Kung saan ka nagkasala. Magsisi ka at gawin mo raw yung una mong gawa. So yun ang paraan. Magsisi ka doon sa iyong mga pagkakasala. Kung nakatulog ka man, nasa loob ka ng iglesia, nakalimot ka, nagpabaya ka sa tungkulin mo, nakagawa ka ng mga gawa ng kalayawan, mga kasamaan ng sanlibutan, may pagkakataon pa magsisi. Diba? Magsisi ka. At gawin mo kung ano yung una mong gawa mula no ikaw'y mabautismuhan, kung ano yung alab, yung init ng iyong pananampalataya nun, bumalik yung alab ng iyong pananampalataya. Kaya habang may buhay, hanggang ikaw'y may lakas, may buhay, may pag-asa kang magbago. Diba? Nandiyan ang pag-asang magbago.
Huwag lang yung kasalanang ikamamatay. Kasi dalawa kasi kasalanan eh. Kasalanan na ipatatawad, kasalanan na ikamamatay. Ano ikamamatay? Yung mga pagsalangsang na talaga sa mga aral ng Diyos, paglaban na talaga ng tuwiran sa mga doktrina sa iglesia, walang kapatawaran yun. Pero kung nakapagpabaya ka lang, nakagawa ka ng nabarkada ka, nabisyo ka, may pagkakataon pang magbago. Ayan, sabi, manumbalik ka at magsisi ka doon sa iyong mga nagawang kasalanan. Kung ang isang tulog o masama ay nagising at tinalikuran ng kasalanan, anong mangyayari dito? Tulad dito, nagsisi, no? Nagbago. Bumalik doon sa unang gawa niya, yung alab ng kanyang pananampalataya, muling nanumbalik. Ezekiel 18:21. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Di ba? Nagsisi ka eh. Ayun naman ang sabi ni Apostol Pablo eh. Magsisi ka. Bumalik ka doon sa una mong gawa, sa alab ng iyong pananampalataya. No? Magising ka na doon sa iyong pananampalataya na gumagawa. Mabubuhay ka. Pero ano ang kabaligtaran nito? Kung ikaw naman, mabuti, bigla na lang inabutan doon sa pagkakasala. 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. Di ba? Makita natin, panganib pala, napakapanganib pala ng ganon. Ilang pun taong ka naglingkod sa Panginoon, ilang pun taong ka sa iglesia, pagkatapos bigla kang nawala, bigla kang gumawa ng mga kasamaan, ng mga kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, nakamatayan mo. Ano ang sabi? Hindi na aalalahanin kung ano yung mga matuwid na ginawa mo noon, sapagkat hahatulan ka ng Diyos doon sa huli mong ginawa sa iyong pagkakasala. Panganib. Diyan tayo pinaiiwas ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, merong nahuhuli na nauuna. Meron nauuna na nahuhuli. Merong matuwid na matagal na panahon tapos biglang kung kailan malapit na sa finish line, saka huminto. Di ba? Parang sa takbuhan. Finish line na, oh, ayan na, natatanaw mo na. Huminto ka pa, tumalikod ka pa, umatras ka pa, bumalik ka. Naging backslider. Ang sabi, hindi na alalahanin yung mga matutuwid mong gawa noon. Doon sa bagay na iyong kinamatayan, sa kasamaan na iyong ginawa, doon ka hatulan, mamamatay ka. Sa mga iyon, wikay, mamamatay siya. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, kung noon tayo makatulog sa Diyos, dahil sa paggawa ng kasalanan, at ngayon ginising na sa pagkakatulog, kung tayo noon nakakasala, nakalilimot, nakapagpapabaya, pero muling ginising, nabuhay yung ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoong Kristo, 8:11 ng 1, at sinabi niya, wala sinuman Panginoon, at sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa iyo, humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, na pinahatulan sa kanya ng mga tao. Nahuli ikato, anong dapat ang sa kautusan ni Moises, binabato hanggang sa mamatay. Ano ang hatol mo? No? Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Mula ngayon, huwag
ka ng magkasala. Kung tayo'y ginising na mula doon sa paggawa ng kasamaan, nagising tayo, muling umalab yung ating pananampalataya, huwag ka nang bumalik doon sa mga pagkakasala. Iwanan mo ng lubusan yun. Huwag mo nang lingunin, huwag mo nang balikan, kundi lumakad ka ng tuwid doon sa daan ng katotohanan. Diba? Iwanan mo na yung gawa ng kasamaan. Ngayon, tayo ngayon mga gising sa pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Ano ang dapat nating panatilihan anuman ang dumating sa ating buhay? Maraming sa buhay nating ups and down, maraming pagsubok, maraming tukso. Kung dumarating yan, ano ang dapat nating gawin? Roma 14:8. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Diba? Sa mabuhay o sa mamatay man. Ano man ang dumating na pagsubok sa iyong buhay, ups and down, maglingkod ka sa Panginoon. Mabuhay ka sa Panginoon. Diba? Hanggang sa kamatayan, naglilingkod tayo sa Panginoon. Yun ang dapat na makita sa atin. Hindi ngayon lang, hindi yung oras na malakas ka lang, hindi yung nagkasakit ka lang, saka ka lang maglilingkod sa Diyos. Kasi merong ganyan, mga pagkakataon, may alam kong ganyan sa ibang mga lokal. Ano? Nung magkasakit, sumamba. Nagpapahid ng langis, nagpapanalangin. Matagal na panahon yun na hindi sumasamba, pero magkasakit, nagpa-pray, nagpapahid ng langis. Magdilingkod siya sa Diyos, ang pangako. Nung gumaling, nawala na naman. Bumalik sa dati. Hindi ganun ang pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa mabuhay o sa mamatay man, kay Kristo ka. Di ba? Kay malusog ka, kay may sakit ka, maglingkod ka sa Panginoon. Sa mabuhay o sa mamatay man. Ano ang pangako sa atin? Kapag tayo'y na kay Kristo, sa mabuhay o sa mamatay man, tayo'y kay Kristo. Unang Tesalonica 5:9, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na namatay dahil sa atin, upang tayo sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Kita natin yung pangako. Sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Bakit? Ano mangyayari ba? Pagdating ng ating Panginoong Kristo, pagka yung dumating siya, bubuhayin. Sino yung unang bubuhayin? Yung mga nangamatay kay Kristo. Isabihin, yung mga banal na nandun sa libingan na namatay, bubuhayin. Yun yung mga tulog. Tulog. Ibang tulog, ito naman yung tulog talagang physical na namatay. Ano? Pero itong tulog na to, gigisingin din. Yung mga patay, gigisingin din. At yung gising, naaabutan. Kung dumating ngayon, tayo naririto ngayon, naggising, buhay, kasama nga aagawing sa mga alapaap, sasalubong tayo sa ating Panginoong Kristo. Kaya, sa gising man o tulog man, abutan ka mang buhay, abutan ka mang patay na, pero namatay kang naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa Panginoong Kristo, kasama tayong sasalubong sa mga alapaap sa ating Panginoong Kristo. Tayong lahat, gigisingin, papalitan ng bagong katawan, sa maluwalhating katawan, para makasama doon sa tunay na buhay na ipinapangako sa atin ng Diyos at ang Panginoong Kristo. Ang susi lang, huwag tayong matulog sa ating pananampalataya. Laging gising yung ating pananampalataya. Nasa maalab
yung ating pananampalataya. Gumagawa, gabit araw, anumang panahon, saan ka mang mapunta, wala ka man sa bayang ito, no? Malayo ka man sa pamilya mo, wala mang nakakakitang kapatid sa iglesia, sa ginagawa mo, ang ginagawa mo pa rin, sana'y ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ginagawa mo pa rin, isang ugali na isang tunay na Kristiyano. Saan ka man maparoon sa sanlibutan ito. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa atin pong pagtatapos